Ito, positibo namang impormasyon o balita. Ipinapaaresto na po ng Korte ng Mandaluyong City ang dating PCSO General Manager na si Colonel Regina Garma. Ito po yung isa sa pinakamalapit kay dating Pangulong Duterte na inimbestigahan ng Kongreso, tapos nagtago, nagpunta ng Amerika, hindi naman nakalusot yung kanyang political asylum, pinabalik dito at ngayon ay ipinapa-arresto na po. Pakinggan nyo itong balitang ito at sagot din po ng PNP spokesperson kung ano ang direktiba ng PNP chief. For all kaugnay sa kaso. Isa po ang marching orders ng ating PNP. Ayan, may order. Justice for all. Meaning, ang kautosan niyo po sa CIDG at sa lahat ng member ng Philippine National Police to implement all warrant of arrest regardless of the case. Meaning, hindi mo tayo makikreate ng travel group or special group sapagkat nananatili na meron tayong task group manhunt. Ito yung kasalukuyang parte ng anti-criminality po ng ating PNP sa General Task as part ng enhanced family police operations. Ayun, so malinaw. Malinaw po na meron ng order ang PNP chief para sa pagpapatupad ng warrant of arrest. Si Garma at apat niyang kasamahan ay kinasuhan ng pagkasong pagpatay o murder. Matapos mapatay po si retired General Baryoga ng Philippine Military Academy at ito po ay, secretary po, board secretary ng PCSO noong panahon yun. Napaka-controversial yan dahil nagalit ang mga PMAyer. Isipin mo, general, pinatumba nila. At yan po, positibo dahil may mga nagtestigo. So si marami sa inyo, Colonel Edelberto, kasama po doon. At yung tatlo pa. So apat sila. Ngayon, ang pagkakaalam ko, itong si Garma ay bumalik na ng Pilipinas, pero kinausap ito ng mga prosecutors diyan sa ICC kasi magtitistigo ito against Duterte. So, hindi ko alam kung nasa siya ngayon. Pero, well, kung titistigo siya, pero ito po ay non-bailable. Hindi po makakalaya. Walang pansamantalang paglaya ang murder case, ang kasong pagpatay na kanyang kinakarap ngayon before RTC Regional Trial Court ng Mandaluyong City. Kasi doon nangyari sa may Mandaluyong yan, Sub Boulevard noong mga panahong yon. Sana mabigyan ng hustisya ang pamilya ng Baryoga at ang lahat ng naghahanap ng katarungan sa isyong ito. So kahit medyo mabagal, ito yung development kasi nagkakaroon po ng pag-asa na magbigay ng hustisya at higit sa lahat, magkaroon ng closure ang isyong ito. Pero maliban dyan, ay nasasangkot din itong si Garma sa milyon-milyon na inilabas nilang pera ng PCSO na ibinili ng dollar at pinadala sa Amerika. At di umano'y nakabili pa ng mga bahay doon. Kaya siguro gusto magpunta ron at tumira doon. Dahil may property ang problema, nireject ng US government ang kanyang political asylum. Kaya bumalik siya rito at ngayon, kalaboso na. Kalaboso na po yan. Okay? Sunod na ating pag-usapan, regarding din ito, may kaugnayan din sa pulis, dating PNP chief na si Asurin. Asurin. Itong si General Asurin, kung di ako nakakamali, naging PNP chief ito nung panahon ni Duterte. Patapos na, 2021 to 2022 kung di ako nakakamali. Basta yung taong yung patapos na yung term ni Duterte nung ito ay maging PNP chief. Ngayon, siya ang ipinalit ng Malacanang kay Mayor Magalong. Okay? So ako naman, personal ko na obserbahan ang performance nito. Hindi rin ako masyadong kontento sa performance na ito dahil kulang din ito sa pagpapaliwanag tapang at saka kung ikukumpara natin kay Torre, napakalayo. Kung ikukumpara kay General Torre, malayo itong Asurin. Sa aking personal na opinion lang po yan. Pero wala tayong magagawa, itong pinagkatiwalaan ng Pangulo na ilagay bilang advisor at investigador ng ICI, Independent Commission for Infrastructure. Kaugnay pa rin po sa milyon-trilyong scam. Kaya kung ano ang kanyang nagawa nung siya ay PNP chief, malalampasan kaya niya ang kanya naging performance nung siya ang PNP, nationwide ang hawak niya. At ngayon ay siya ho ang investigador at ang iimbestigahan niya ng mga proponent ay politiko. Dati at kasalukuyang mga senador at congressman ang proponent ng multi-billion scam sa flood control project.
kaya-kaya na pangalanan, makapaglabas ng ebidensya, at kanyang matukoy ang lahat ng mga anomalya sa infrastruktura. Yan po ang big challenge dito kay dating PNP Chief Azurin bilang investigador. Mabigat po. Mabigat na trabaho. Siya ang mag-iimbestiga, i-recommenda niya sa ICI, then mag-iimbestiga at mag-i-evaluate ang ICI at ipatawag at bibigyan ng pagkakataon due process ang mga akusado. Eh sino ba yun? Dati at kasalukuyang mga politiko sa Senado at Kongreso. Baka madami pa dyan ang dating Speaker at dating Senate President. So sila, napakabigat po. Hindi biro. Good luck, General Azurin, sa iyong bagong trabaho. Tinanggap mo ito. So, tingnan natin kung hanggang saan ang kakayanan. Isipin mo, imbestigahan mo si Escudero, Bong Revilla, Jingo Estrada, Villanueva, nabanggit din si dating Senador Binay. Sino pa bang si dating Senador Angara, nabanggit din eh. Ayan po yan eh. Sa ngayon, maaaring madagdagan pa yan. Sa Kongreso, abay marami. Yung unang pinangalanan niyan, 18. Tapos, lately, nabanggit na nga, dinidiin si dating Speaker Romualdez at saka Saldico. So, yan po yung kanilang haharapin. Mabigat. Pero at least, ang isang development, ang ICI ay nagpapile na po ng mga kaso before Office of the Ombudsman. Yung unang sumalang sa kanilang mga pagsusuri at dokumento ay kanilang dinala na ho sa Ombudsman. So, hindi pala ito pangkalahatang buhos ng pagpapail ng kaso. Sa oras na minakita sila na ebidensya, ipapail na agad ang kaso laban sa mga personalidad sa tagad-gobyerno at mga kontraktor at politician. Huwag nating kalimutan, sana may maipakulong sila. Sana makulong ang lahat ng politikong sangkot dito. Sana kayanin ng ICI, Office of the President, na may makumpiska, maibalik ang lahat ng kinurakot nila na pera ng bayan at ipakulong kahit senador, kahit congressman, kahit dati at kasalukuyan. Yan ang gusto ng mamamayan. Pag hindi nangyari yan, mababaliwala. Dahil kasi napakataas ng expectation ng taong bayan sa ICI na binuo ng Pangulo. So, Justice Reyes, Chairman, CPA Rosana Pajardo at former Secretary as member Singson at itong si former PNP Chief na si Azurin. Okay, sila po yung ating aabangan. Kaya ba nila? Ilan ba ang kanilang kayang ipakulong base sa mga ebidensya? Masusi po yan, hindi biro dahil SGB, Justice, ang mga naghahawak ng ICI. Abangan!